Hindi naman. Pero gusto ko lang sana sabihin na welcome na naman sa isang bagong episode ng Golden Age of Virtual Entertainment. Kwentuhan Kala ko dako. ba Golden Era? Golden Age na lang pare kasi Marcos tayo eh. BBM tayo. Ito yung Golden Era pare. BBM tayo. Sa Ito na Golden pare. Age ng virtual entertainment, no? Gamen, ang dilim nung... Alam ba pag tinitingnan ko yung kwarto mo, tol? Kawawa naman yung ninakawan mo ng neon light na kotse sa ilalim, neon strip na nilalagay sa ilalim. Ay, ganyan ang tema ko, pare. Ayoko na masyadong... Tol, yung mga local na KTV bar sa Pilipinas, kakanta ka ng video, okay? Tapos sabi siya, sir, buhusan mo naman ako ng beer. Alam mo yan, pre? Visit ka. Okay. Tupac, buhay na. Tol, matagal ng conspiracy theories yan. Lumipat nga daw ng Brazil, tol. Kasi, ang nangyari yata, parang ganito. Si Tupac gusto niya maging poet writer. Nakilala siya bilang tag rapper. Ayaw siya nga tanggapin, tol. Sabi niya, pwede ka maging poet writer pero never magsasucceed yung career mo. Forever ka lang sa tag rap. Tol, pinaiki niya ngayon yung pagkamatay niya, pre. Lumipat siya ng Brazil, pre. Si Anderson Silva daw siya. Nagpaano kasi body transformation para si Anderson Silva siya. Feeling ko siya si sino ba to yung nakalaban ni yung malaki yung ganito. Yung almost 300 pound na si Wanderlei. Okay yung pare. 100% yung mukha ni Wanderlei. Pero malupit yun, pare. Wanderlei Silva. Yan yung tipo ng tao na na pag binuli ka, kailangan mo tanggapin ng katotohanan yung role mo sa buhay. Lahat ng gusto yung gawin sa showta mo, pwede gawin. Ano gagawin? Wanderlei? Wala akong magagawa, no? Not unless meron kang talent ni... Sino ba tong isang, hindi naman siya Brazilian. Brazilian, na si Usain Bolt. Gawin mo, tol. Kasi pwede mong takbuhin. Napano ba yung tinag ko sa'yo, di ba? Nakita mo? Oo. Si Dwayne, anong pangalan ng hype na yan? Si Dave Keith. D. Keith ang tawag. D. Keith. Parang hitman ng Southside Crips. O parang hitman, gunner. Hindi siya hitman. Ibig sabihin ng shot caller. Ikaw yung shot boss. caller, yeah. Shot caller. Ikaw yung boss, pare. Kaya kasi sinabi ng shot caller, pag sinabi mong itong teritoryo na to, kailangan maging atin to. Shot mo yun. Ikaw yung magkukol nun. Ikaw yung boss, ang tawag doon. Putang ina, ginulpi nila pala sa hotel yun, pare. Siya pala yun. Napaka talaga ng Kaya nga ba't hindi pa nila na-figure out yun dati? Hindi nila nakapag-connecta yun ng napakatagal. Hindi nila na-connecta. Siguro suspect isipin mo yun sa buong ilang taon ba yan, pare? 30 years? Almost 30 years, 27 years, parang ganun. Yeah, mga ganun. Tapos ngayon lang nila na imposibleng hindi nila naging suspect yung unang ginulpi nila sa hotel, pare. Naging suspect nila yan, pero wala lang siguro makapag-pin. Pero kasi, I would call it next, hindi naman impossible, pero pag ang isang tao, notorious sa dami ng kaaway, lahat yun suspect, pare. Lahat yun may probable reason. Probable cause na sinasabi. Pero, hindi mo naman sila pwedeng huliin ng walang ebidensya. It took siguro parang 30 years, siguro. Tagal na rin. Inisip din siguro ng suspect na ang stature ng crime na ginawa niya matatapos within 10-15 years. Wala na siyang kaso. Pwede na siyang umamin. Pero 60 years old na siya, pre. Ilan taon na ba dapat si Tupac? 50? 50 something, yeah. Yeah, 50 something. 25 siya namatay, di ba? 25 siya namatay. Para sa akin, hindi ko sinasabing para sa lahat. Malamang, kung naisip ko to, may nakaisip rin nito na ang legend ni Tupac, hindi rin ganun ka-great. Kasi, bakit pakinggan, pero you should have expect na pagka bumugbog ka ng shot caller, may death sentence yan eh. May marka ka na nun eh. Actually, sila dapat dalawa yata ni Suge Knight ang target na. Nagkataon siya yung pinakamalapit doon sa shooter. Alam ko nakigulpi din si Suge. Dalawa sila. Swerte niya po siya, hindi siya sa laki niyang yun, pare.
Hindi Alam mo, siya namatay, no? tinamaan din siya. Tinamaan Yeah, din siya. tinamaan din siya. Hmm. Pero sa laki niya ngayon, si Tupac kasi nasa front eh. Yeah. Talagang salo niya lahat. Siguro yumuko din siya pero talagang lumusot talaga lahat ng... Ito naman yung mga ganong klaseng drive-by incident. Wala nang ano rin eh. Wala na yung tawag mo ito, yung sinasabing accuracy shot. Basta pagka naitutok mo na at nakita mo na naka-line of sight na, kalabit ka na lang ng kalabit. Alam mo yun? Mm. Alam mo ba pare, ang mga gangster, meron talaga silang parang western cowboy na accuracy yung ayan tol. Yung pag bumunot tumatapon yung sombrero. Di ba? Yung Puta, parang paghagis pa rin ng coin sa ere, babarilin yung coin. Bang! Pagbagsak ng coin, may butas sa gitna. sa Texas, ganun yata yung trip nila dun. Pero yun nga rin kasi mga ganong klaseng drive-by. Pag nakita mo na siya sa line of sight mo, bumaril ka na, eventually tatamaan mo yan. Mm. I mean, putang ina, sa stop, traffic light stop. Kawawa naman yung gumawa ng conspiracy theory kay Tupac na, si Tupac, dahil gusto niya maging poet, pinake niya yung pagkamatay niya. Tapos, nabuhay siya bilang isang producer, ginawa niya yung Hamilton na play. No way. Anong Hamilton? Hindi ko alam kung saan ko narinig pero narinig ko yun somewhere na yun daw yung conspiracy. Ano yan pare, play sa theater tungkol kay president, yung isang American president, si Hamilton, na ginawa nilang rap. Yun yung si Tupac daw yun, dahil sabi nga daw, hindi ka pwedeng maging poet dahil isang rapper at nalilinya ka sa mga gangster rap. Forever ka lang nag-gangster rap. Pag naging poet ka, hindi ka namin tatanggapin. Hindi kasi sikat, hindi uusad yung career mo. What the fuck? That's the crazy shit. Jesus, man. Pero rest in peace, man. I think talaga para sa akin patay na talaga siya, walang conspiracy about it. Masarap kasing isipin na ang mga legend buhay pa rin. Pero to think about it, yung kalagitnaan ng career nila, yung naman nila, yung pagkamatay nila, yung spring forward. Yung ba tawag doon? Nag-spring forward sa pagiging legendary nila. Si Kurt Cobain pare, sikat na siya. Pero nung parang naging quadruple. Alam mo yun? Si Elvis Presley na lang. Sikat na si Elvis Presley. Pero nung nag-overdose si Elvis Presley, naging mas widely known siya. So parang parang si Kobe din, di ba? Lalong parang nasementado yung pagiging legendary nila pag pumanaw ka. Pare 15 years from now pare, si bakit Kobe kaya Bakit kaya gano'n? Pare, naka-encapsulate 'yun sa society natin, yung sa fascination tungkol sa myth and reality. Mas maganda yung myth at yung conspiracy kumpara sa kung ano yung realidad. Gaya na lang nung pagkamatay niya, ang daming speculation na si Suge Knight, ang daming speculation na ang tropa nila PDD tsaka ni si Notorious B.I.G. Pero at the end of the day, hindi ganun ka-glamorous yung katotohanan kasi lang yan technical na get back lang yung nangyari sa kanya. Matawag dun sa clap back ang tawag, di ba? Clap cheeks. Clap your cheeks back. Pero yung sinabi ko, para sa akin, parang medyo nabawasan yung pagiging legendary ng Tupac kasi namatay lang siya sa sinasabi nilang black on black hate crime. Parang ganun no? Gusto rin nila ng power Alam mo, kaya pati sila nagbabangayan. Nakita nila parang territorial nila no? Parang siyempre yung history nila siguro wala silang ownership ng kahit na Yeah, I think yung mga ganong tokisan dati. Like and subscribe sabi lang namin. Si Jake lang ang racist. Hindi kami racist pero si Jake nakita mo yung clip na yan. Kung nakita nyo yun guys, maganda yan. Hindi, pero kung iisipin mo,
Hindi imposible talaga na mangyari sa kanya yan. Yung incident pa lang na na ang tinira mo ay isang boss ng isa ring gang na kalaban ng gang niya. 'Di ba? Ang tanong kaya, alam niya kaya yun na siya? Anong ibig mo sabihin? Alam kaya ng grupo nila Tupac na isa yung shot call ng Southside Crips? Alam nila yun, tol. Magkakakilala Alam yan. nila yun? Sabay Oo. talagang parang wala pa rin nangyari. Sumakay pa rin sa kotse. Parang wala lang, no? Yun nga yung di ko makita. Kung ako siguro naka-isang malaking SUV or something nagpasundo ko. Alis ka na ng Las Vegas. Kung ganun ka kasikat, ganun ka kahat. Kasi ang lupit ni Tupac. Yung hindi ko naintindihan, pag tinignan mo yung buong lifestyle ni Tupac, hindi naman talaga siya pwede mo sabihin yung below poverty line. Kasi may pinag-aralan siya. May meron siyang academia na sinasabi. Nagkataon lang talaga siguro na yung lifestyle na yun, kumbaga parang yun yung nag-form ng image niya. Parang kung tutusin, hindi naman yata siya laking gangster talaga no? Parang high school siya, performer. Oo, di ba? Para siyang High School Musical and shit. Di ba? Kaya, parang sino pa nagsabi na si Easy yata nagsabi na yung mga ibang rapper dito, mga nag-fake lang na hindi naman gangster talaga. Siya daw talaga yung pinaka-gangster sa lahat ng gangster rappers. Kasi si Eazy-E. Easy kasi pare, yun eh. Galing talaga yun sa sa Shenko. Crenshaw Shenko. Crenshaw. sa Japan yung parang Shenko. parang yung pang-booster ng kabayo. Para bumilis ang yung kabayo, gumamit ng Shenko. Back to you. Back to you, Jay. Shenko. Crenshaw, pare. Crenshaw. Okay. Hindi pa ako naaarating, pero na-imagine ko yung Crenshaw. Parang isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa LA itself. Tanga, makikita mo pa lang sa mga video nila Eazy-E. Talagang yung wala talagang doon. Real talaga lahat ng video na yung MTV nila. Nasa neighborhood sila. Yun talaga yung mga nangyayari sa kanila every fracking kita mo naman yung pare fracking every fracking day, mother fracking every day, parang ganun pa rin yung mga ganun tao kasi pinanganak ka na alam mo yun pare na ang sitwasyon mo, you are born to lose in life, so ang choices mo masyadong minimal. Either pansin mo pare, nung maraming naging itim na basketball player, football player, lahat sila yun yung gusto. Either that, o magiging miyembro ka ng gang. Diba? Nagbibenta ka ng gang. Wala ka ng choice. Pero naiintindihan ko yun kasi yun yung yun yung iniikutan mo na na mundo, yun yung maliit mong world. Kaya nga feeling ko kasi nung nabuo yung mga ghetto ng mga ghetto, yan yung mga lugar na kung saan ang mga politician na dapat nag-i-improve ng buhay nila, wala namang pakialam sa kanila. Importante lang sa akin, boto nyo ako. Pag naboto nyo ako, fuck you all, man. Na ako pakialam sa inyo. parang Pinas-style lang. Parang tanginang yan. Actually. Ito pinaka-crazy, pare. May libreng tilapia. Iboto ka baduy, pare. Isa lang ibig sabihin nun, pare. Number one, alam nila kaagat yung tilapia kasi libreng ulam may pagkain ka na hindi mo babayaran. Number two, alam nila na ganun ka-idiot yung mga bumuboto sa kanila na para lang sa tilapia, kaagat ka. Like and subscribe. Yeah, like and subscribe, pero meron tayong sinasabing freedom to express. Gusto kayo nag-like and subscribe tayo. And we do want your like and subscribe. At gusto rin namin ng freedom of expression namin. Pwede kayo magalit. Pwede naman hindi makinig Kung meron naman kami nasabing na-open kayo, we're sorry. Ganun talaga yun Wala sa mundong to. Walang bagay na hindi ka ma-open Depende na lang siguro sa'yo yun.
Nung unang panahon, isipin mo yung mga ninuno mo, nilalabanan nila ang iba't ibang mga tribo. Hindi sila takot sa taga, hindi sila takot sa murahan. Ano pa ba? Tapos yung mga sakit nun, wala pang mga lunas nun, wala pang antibiotika, wala pang penicillin. Tapos bigla Bayabas pa lang. bayabas pa lang nun, mga dahon-dahon, tapos yung Dahon-dahon na mga... yung mga manggagamot na inuusukan ka, hindi mo alam, parang kang ginagawang bacon. Tapos nung naging moderno ang medisina, natagpuan na natin na pwede palang gamutin ng ganitong tabletas ang ganitong sakit, nagkaroon tayo ng internet, makapag-usap tayo. Bigla, konting salita lang ng tao, nasasakta ko. Yung mga ninuno ko matitibay, ang napakaano nila. Pero na-open ako, nasasaktan ako siya sinasabi. Fuck you, man. Kunin mo yung opinion mo, tuksok mo sa puwet mo, huwag mo nang ilalabas kahit na kailan. What the fuck? Like and subscribe, guys. Pero yeah, like and subscribe. Hindi ko alam kung isasama ko ba tong segment na to. Na-trigger lang ako nung sinasabi mo eh. Kung na-open sila, natitrigger naman ako. Yun. May ganun yan, diba? Alam, sa mga nanonood talaga sa atin, alam na nila yan. Kung paano tayo, hindi naman tayo fake. Alam mo, hindi man tayo nagpipilit. Kung what you see is what you get. Pero pare, speaking of Tupac's that, parang nung pinanood ko siya, bigla ko nalala yung sinend mo sa akin tungkol dun sa audio ni Ninoy Aquino. Grabe yun, no? Accidentally yun, pare, hindi niya alam na nagre-record siya. May cassette. Alam mo yung mga recorder dati? Yeah. Yeah, ganun yung dala niya. Hindi niya alam na play niya. Sabay, what a nightmare kung marinig mo yung putok ng baril, sigaw ng mga tao. Is he dead? Oh, it's him. Sabing ganun po. Tapos sumisigaw na lahat, man. What a fucking audio. Pero hindi naman, hindi naman conspiracy theory talaga na hindi sila yung lagman, yung bumaril sa kanya. Kasi, isipin mo, nung bumaba si Ninoy. Sino ba yung lagman? Kasama niya sa aeroplano? Sabi nila, may nakita kong parang reenactment. May isang pagbaba nila Ninoy, may isang lalaki na nasa likod nila. Hindi naman si lagman yun, pero parang feeling ko yun yung ginamit nila sa Fall Guy. Alam mo yun? Grabe, no? Kasi yung pinaka-nearest na pwedeng gumawa sa kanya yun. Grabe, man. So disgusting pag nakita mo yung every time na pinapanood ko yun, talagang kinikilabutan ako, pare. Parang binabalik ka sa time na yun. Yung raw audio na yun. Na-amaze lang ako pag mga ganun, mag-looking back in the past. Gruesome siya per se, pero you must also remember, gruesome, tas parang raw, napaka-real, lahat ng emotion nandoon, excitement, fear. Ano bang year yun? 1985, 1986, mga ganun yan eh. Between 1985 and 1986. Ano yan, pare? Dark ages yan ng Pilipinas. Yan yung under pa tayo ng martial law. Diba? Oo, man. Kumbaga ano ba yung grupo ng mga pulis, mga militar? Ang tawag nila doon? Military police ba yan? Pulis lang din, pare, tsaka militar. May parang alam ko MP yun eh, yung parang special group siya. Ano yun, pare? Ano ba yun? Alam ko MP yun eh. Military police something. Group ng Pilipinas? Oo, parang under ng law ni government ni Marcos. Hindi ko alam. Basta may mga ganong grupo daw eh, na parang special force, group force something. Nag-iikot palagi, para sila lagi nag-iikot. Pag hinuli, pag nakita ka nasa labas, parang dakipin ka daw talaga. Kahit sino ka pa. No, dyan din yung panahon, pare, na ang salitang salvage, pare, hindi yan natural sa atin. Nagkataon yung panahon ni Marcos yan, yung salvage. Nung unang panahon, ano bang tawag nun? Hindi
hindi na militante. Pero pagka miyembro ka ng ng aktivismo, dudukutin ka na lang, tutorturing ka. Pag minalas ka, papatayin ka, tapos tatapon ka. Tol. Ayun, napakalupit na. Ang mga pulis na expert silang mang-salvage ng tao. Yung mga binabalot ng plastic yung ulo. Tapos makikita na nakatalit, tapos nakabalot ka ng plastic yung ulo mo. Tapos pagka tinanggal nila yung plastic, makikita na tinorture ka. Minsan tinatanggal isa-isa yung ngipin mo. Tinatanggal isa-isa yung kuko mo. May meron kang mga bruises sa iba't ibang parte ng katawan mo. Meron kang sunog ng konti sa balat dahil Pili mong pinapaso yung isang tao sa kamatayan. ako mag-isip ngayon, hindi. Pero kung siguro nabubuhay ako nung 1980s, tapos miyembro ako ng isang armed forces, military man o police, hindi ko alam, siguro magre-resign ako. Pinahaba pa, no? Hindi ko alam, tol, magre-resign siguro. Nakala ko pang clip na yun eh. Hindi kasi, Pero, tol, mahirap siguro depende, mahirap depende siguro kung talagang napakamasama ng ginawa na itong tao para sa'yo, sa pamilya mo, may namatay or something. Siguro magagawa mo siyang torturein. Masarap imaginein. Pero depende kasi yun, tol. Like him, subscribe. Ano ba kuwari yung sabay natin sitwasyon na sinabi mo? Ano bang yung goal mo? Ang goal mo ba i-hustisya o ang goal mo paghihiganti? Kasi pag ganyan nangyari, mga paghigante pare. Walang blatter to. Kung yun ang goal mo, pre. Yeah. O siguro malamang magagawa mo yun. Wala kaya. Yeah. Pero yun nga rin, mahirap. Ang pangit kasi doon, pare. Ginagawa na yun natin maski nung tribo pa tayo. Alam mo yun? Yeah. Ginagawa na natin yun nung nag-i-exist ang iba't ibang tribo, tapos pag pinatay yung anak mo, papatay mo anak niya. Alam mo yun, pare, yung panahon nun ng mga tribal war sa Ifugao. Yung mga talagang ubos ang pamilya, pare. Ubos ang pamilya, pare. Kakatakot yun, never ending yun, man. Yun na nga eh, kasi ang problema kasi doon, hindi yun natatapos doon eh. Kumbaga, yung akala mong napatay mo na sila, may babalik pa pala sa'yo. Alam mo yun? May pinsan pa. Anong kala nyo tapos na? May pinsan pa to. May tito. Yung tito nito may kapatid. Wala yung kapatid nito may tropa. Wala na paring peace of mind. Tira na lang ng tira. Yeah. Napaka din yung mga anak mo parang. Kasi kung pag-iisipin mo silang ganun. Pero malamang yung dynamic ng buhay nila iba. Hindi kagaya ng dynamic ng buhay nila rito. Siyempre, lahat naman tayo may tayo nga nakapag-survive eh. Kasi tayo eh. Bacteria tayo. Hindi tayo bacteria, pare. Virus tayo. Sabi nga ni Agent Smith. You know what reminds me of your species? You are virus. Sa Matrix. So gusto ko yun, parang sinabi niya ni Agent Smith. Agent Smith? Yeah. Pag tinignan mo, parang totoo eh. No? Kasi ang capability nating mag-produce parang faster rate than any other species. Pare, yung ibang species, pare, nag-die out na eh. Iba, inubos na natin yung populasyon eh. Naging endangered. Pero tayo, virus talaga. Parami tayo ng parami. Parami, no? Parami kasi ng parami. Parami rin ng parami yung kinoconsume natin. Yun na nga eh. Ang nakakatawa doon, tol. Buti lang ilang percent pa lang ng ocean yung nadidiscover natin. Baka marami pang pagkain dun sa ilalim ng dagat na hindi lang natin kayang laguin pababa. Kahit naman kaya natin lang ngayon, para hindi naman tayo ginawa para mabuhay sa ganong klaseng depth. Yung pressure pa lang ng tol. Naalala mo yung submarine na pumunta sa Titanic na namatay sila? Dahil nag-implode yung submarine nila. Yeah. Nabalita mo ba yan? Yeah. Isipin mo yun, tol. Nasa submarine ka na. Isipin mo katawan mo ilagay doon sa ganong kalalim. Yung katawan parang hinigop pa loob.
Yeah. Pero hindi naman literal na sinabi, lumangoy. Alam mo na yun. Pero yeah, napanood ko yun. Ang bilis nung pare, siguro mga seconds lang. Yung parang, Seconds lang yung pare, parang hinigop na, ano yun, na coke and can. ano sa palagay mo yung ano sa palagay mo yung Alam ko na record din nila yung pag-implode eh. Alam ko may audio silang nakuha na pag-implode. Wala tol. Yung pinaka boat itself parang parang maliit na mass na lang siya dahil parang na-compress siya masyado. Parang isa lang parang gano'n lang yung audio nung pagka Paano kayo reaction? Grabe, no? Talagang pare pisaka, men. Talagang pisaka talaga. Yeah. Ayun talagang pisa, pare. Hindi lang pisang nasagasaan ng truck yun, as in pisaka talaga kasi wala nang pupuntahan eh. Nandun ka lang eh. Alam mo yun, talagang gusto ko yung pare yung 5 beses mong inulit yung pisa kasi parang naalala ko yung wala. Ibig sabihin talaga pisa. Ini-emphasize mo talaga no? Pisa tol. Pisa talaga, pisa. Para tsaka isipin mo ba, alam yung mga nakasakay sa rest in peace naman, hindi natin tatawanan, pero halos lahat ng nakasakay sa submarine mga big time at meron pang mag-ama pala doon pare. Tapos yung parang pinilit lang or sinama niya lang yung anak niya sa tour na yun. Which is disaster pala sa huli. So unfortunate. Ganun nagagawa ng masyadong maraming pera eh. Walang magawa sa pera. Submarine kaya tayo. Taga-controller ng submarine mo. What the fuck? Xbox controller. Pero ikaw nga tatanungin ko tol. Kunyari, ikaw yung multi-billionaire. Hindi pa nangyayari yung aksidente na yan. Hindi pa nangyayari insidente na yan. Pero may means ka para ma-experience yun. Tatanggihan mo ba? Ako hindi ko tatanggihan tol. Kung may means ako. Dahil hindi ko pa kunyari alam na mangyayari aksidente na yan. Pero saka, hindi siguro pag makikita mo na parang gamit yung controller ng pag nakita ko yon na gamit controller, hindi ako sasakay doon. Xbox controller pare, submarine. Xbox controller. Sinasabi mo na lang yan kasi nabalitaan na natin yung nangyari sa nangyari na sa timeline natin itself yung aksidente. Hindi pero kung hindi mo nga alam. Hindi rin. Hindi kasi lagi mong isipin, hindi yun yung first time na nag-submerge yung submarine na yun para dalhin ang mga turista para makita nila yung ganung kalalim na depth, 15,000 feet, 20,000 feet. Para makita rin ang Titanic. Hindi yun yung first time. So, isipin mo para sa kanila, okay, yung safetyness ito, dahil ilang beses na nilang nagawa to, is rather parang mataas ang chances na super safe. So, naintindihan ko yung parte na kung bakit sila kasi kung ako rin, maraming pera at hindi pa nangyayari sa timeline ko yung aksidente, oo rin ako eh. Yung nga lang para gamit controller, Xbox controller. Kahit gamit niya pa pang Atari. As long as it works pare, it works on everything, let's go. Hindi ako dun sa controller na yun. Doon pa lang ma-question ko na yung isip ko na, no, thanks. Kahit naman hindi ka sumakay sa submarine na yun, yung chances mo for survival on this earth pare is almost next to zero. Guaranteed pare na na hindi talaga tayo magsusurvive kasi pinanganak tayo para mamatay lang din eh. Ay, gets mo ko? Wala tayong immortality. Pero hindi ako mamamatay sa pare. Who knows? Pag nagkaroon ng World War 3, tapos sinabi nila, ikaw, lalo na ikaw, Jake, Navy kayo. Pero hindi sa barko, submarine ka. Wala kang magagawa, tol. Anong gagawin mo? Hindi ako. Fuck you. Bye. Lagi mong isipin ang warip sa mga ganong situation pag sinabi lang deserter ka, ang nun pare, ang parusa nun hindi lang forever shameful sa family name mo. Ano ba? Kasi forever shameful parang worse na yun eh. Yung mamamatay ka, isang ganun lang yun, iahang ka. Isang ganun lang, patay ka na eh.
Ayun pala, forever shame yan sa family name mo. Pag Pala yung tumanggi paghang ka. sa'yo yung pinaka-worst. Pag tumanggi ka. Tol. Ang deserter. Lalo na sa ganong klaseng gera. Ano yan, pare? Sige, parang, okay na. Ibabala ka lang sa kanyon dun, pare. What the fuck? It's not pero worth it. usually, yung mga civilized sa mundo, kinukulong lang. Si ano, pare? Si Cassius Clay, pare. Bago siya naging Muhammad Ali na siya. Drinap siya para pumunta sa Vietnam. Tumanggi siya. Tapos kinulong siya. Pero yung gagawin mo, tol, na ano, yung gagawin mo, tol, na siya kasi tumanggi before nalagyan ng uniform. Pero kapag nalagyan ka na ng uniform tapos tumakas ka. Ayun pala eh. Puta yun, pwede pala eh. Ilang generation mo tatawagin naming Wagdu. Nilalaban-laban kayo sa gera, what the fuck? No one wins. Hindi mo alam kung anong pinaglalaban mo. Hindi, ang pinupunto ko na sinasabi ko, pre. Yung mamamatay ka. Pero ang tinatanong mo kasi, kung sasakay ako sa submarine eh. Pero sabi ko, hindi ako sasakay sa submarine. Dinadahilan mo kasi. Napunta na sa ninuno. Hindi, ang dinadahilan mo kasi, pre, yung sinasabi mo na ayaw mo sumakay kasi yung probability ng survival mo is next to zero. Yung sinasabi mo, di ba? Hindi ako sasakay doon dahil controller ng Xbox yung pag i-control sa submarine. Yun ang reason. Hindi naman yun eh. Sinasabi mo lang, parte lang yun, pero ang totoong parte tama doon. Kaya ayaw mo dahil yung probability ng survival mo is parang next to zero. Parang walang porsyento na makakapag-survive ka doon. Yung possibility na magkaroon kayo ng trahedya, malaking-malaki lagi sa isip mo. Pero ang trahedya, pare, it would struck you without you even knowing it. Wala naman trahedya nagsasabing, hoy, bukas sasagasaan kita ng kotse. Pero hindi ako sasakay submarine, pare. Ganun lang yan, tol. Kaya ako sinasabi na kung hindi nangyari sa timeline ko, tas isa akong multi-millionaire, sabi natin, sige, karambola. Sa next multiverse, may isang millionaire na katulad mo, tapos meron tayong 100 million subscribers. Tapos sumakay ako doon. Pero 50-50 chances rin yan, pare. Grupo ko ba yung pangyayari ng trahedya o grupo ng susunod? Ganun lang yun. Alam mo, pare, yung mga yung mga close call sa buhay mo. Siguro tatlo yata ako close call ko. Yan yung sinasabi na yan yung sinasabi yung 50-50 chances ng survival rate mo. And to be honest, ang absolute lang sa buhay natin, all of us are bound to die. So, wala talagang survivability ang species natin. Parang pagkaka-explain mo, pre, parang gusto mong pasabugin yung buong mundo pa. Hindi naman. Yung mukha mo yun, tapos sabi mo, parang gusto mong buwa ng natutuwa atomic pa, ano? Parang kinatutuwa ako pa yan. Like and subscribe, guys. Hindi naman, pero yun talaga yung truth nun eh. Pinanganak ka sa mundong to just to die in the end eventually. Hindi mo alam, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung paano, pero it would eventually happen. Kaya hanggat hindi pa nangyayari, maging wise ka, wag ka sumakay ng submarine. Okay, guys? Sumakay ka ng submarine, mag-bungee jump ka. Masyado maiksi yung buhay para magkaroon ng regrets. You have to try it. Ano pa ba? Try mong mag-skydiving kung meron kang means. Parang yun gusto ko, skydiving. Bumili ka ng, kuwari wala ka namang pamilya, at sinabi mo, gusto ko ng unique na adventure, bibili ako ng ticket para visit tayo ng iba't ibang European countries at backpack lang ang dadaling ko, mawawala ako ng kalahating taon. Just do it. Ano makes yung buhay pa? Ayan po ang demotivational segment ni Kuya Ryan. Back to you, Jay. Well, speaking of imploding, alam mo ba naisip ko na, hindi naman naisip, totoo daw to na ang pagbuo ng universe natin nagsimula sa isang implosion na naging explosion. Oo nga, sabi nga daw ni Neil Tyson. Ano sa palagay mo, pare, ang kaya nga tayo daw, when you look at the stars, you think we're little, but no,
we are one. So, the natural gases that's in the universe, it's the same in our body. Ang lupit naman, siya yung astrophysicist na papakinggan ko talaga. Ako talaga, mahilig ako sa science dati ba, bata pa lang ako. Tangina, matutuwa akong maging teacher siya, man. Kasi pinapaliwanag, kung paano ipaliwanag yung science out of it. Parang fun, hindi boring, maiintindihan mo, sinisimplify niya. Depende kung sino yung kausap niya. Pag same ng field niya, siyempre, usapang astrophysicist sila. Pero pag yung pinapaliwanag niya lang sa normal na tao, parang katulad natin, naiintindihan natin ng kahit konti, di ba? Kahit man lang konti. Yeah. Actually, meron siyang same vibe ni Carl Sagan kung paano ini-explain ng universe. Ang pinagkaiba lang nila, puti si Carl Sagan, itim naman si Neil deGrasse. Pero they are the same wavelength. Alala si Carl Sagan, para yung nagsabi ng we are made of stars. Lahat ng component ng isang bituin, pare, meron tayo. Tangina, no? Isipin mo yung pare. What if itong buong to paglabas mo sa universe? Pare. Tao rin pala, no? Pag zoom out, tao rin. Kapapanood mo yan, pare, ng Man in Black. Either that, nasa isang golf ball lang, pare, ang universe. Oo, no? What the fuck? Isipin mo kung totoo, no? Isang napakasing bilog na matter lang. Sabay meron pang isang bilog dyan, no? May bilog pa dyan. Talagang infinity, pare. Walang katapusan. Hindi naman imposible, pare. Kasi isipin mo, ano yung pinakamaliit na matters sa buong mundo? Hindi na atom, Nucleus? Hindi, yung pinakamaliit na matter. Sobrang liit niya, pare. It doesn't matter. It doesn't matter na. Alam ko parang yun, hindi ko man. Pero kailangan nating i-guess si Neil Tyson next time sa ating. Ang palit ng palit. Palaki. Bigla na lumalabas kung ano talaga yung pinaka main big picture ng universe. Parang pinaka-itsura niya talaga. Malay mo, pusod ni Genevieve lang. Yung buong universe. Putong ni Genevieve. Shoutout ka dyan. Tagal na natin hindi nababanggit si Genevieve, pare. Shoutout Genevieve. Kung nanonood ka. Ano yan, pare? Number one fan namin ni Kuya Ryan, si Genevieve. Kaya nga binibigyan namin ng best friend yan eh. Si Genevieve. Sino si si Baby si Joy? Baby Lynn. Tsaka si Baby Lynn. Si Baby Joy tsaka si Baby Lynn. Si Baby Joy tsaka si Baby Lynn. Shout out sa mga Genevieve. Ako nga binigyan ng comeback dahil naisip ko pwedeng i-apply dito yun. Pero para kailangan nating i-guess ba si Neil Tyson sa next episode? O maghanap tayo ng kung sino man dyan yung scientist na Pinoy or astrophysicist. alam gusto lang sa namin science. Kayong Science enthusiast. Yeah. O kaya science enthusiast na pwede kaming tulungan ni Kuya Ryan ipaliwanag ang aming mga katanungan. Pero contact us lang sa Kwentuhang Dako on Facebook. Leave us a message or comment. And YouTube also. Lagay mo dyan yung email mo, pare. Para dito niya. Sa gitna mo, pare. Taas mo konti yung daliri mo. Yan. Dito ilalagay ni Jake yung email. Doon ote sa'yo face mo. Yan. Dito ni Jake ilalagay yung email niya at Jake de la Barney. So, mag-send lang kayo. Hindi naman kailangan yun yung background mo. Hindi, kahit sa lang, sa Facebook lang kayo mag-message or comment. Try namin kayong i-guess kung sino man yung may. Yeah. Hindi naman kailangan talaga professionally. Kahit sabihin natin ka lang, science enthusiast, astrophysicist enthusiast, parang ganun. Kasi ang aming kaalaman tungkol sa linya na to, kung di nyo natatanong, minuscule lang, parang proton na umiikot lang sa isang atom. Ganong kaliit ang alam namin ni Jake, so hindi kami qualified. So lahat ng sinasabi namin is more like generalization. Yung alam namin, malamang alam nyo na pwede nyo i-google.
Pag Yeah. ginugil nyo, mas detalyado pa. Pero sana nga no, magkaroon tayo. Kasi kung di nyo nalalaman guys, ilang beses na kami binabanggit tong mga solar system shit na to. Di ba pare? How are we Hindi on lang time? namin napapaliwanag in broader way kasi hindi kami entitled. Hindi kami Hindi expert. entitled, pare. Hindi kami qualified. Hindi kami qualified. Pero we're just amazed. Yeah, pero At yun. napag-usapan na rin lang naman natin pare universo at tungkol sa mga nucleus, proton, atom. Ano yung palagay mo pre sa ang tao daw is parang alien experiment na nilagay sa Earth para obserbahan ng mga alien at pagka nag-progress tayo saka raw sila babalik. That's the most creepiest shit pero Naniniwala ka rin? Pwede. Hmm? I mean, sa science na mga napapanood ko ngayon sa YouTube or mga videos, parang posible, man. Para tayo mga isda, nilagay sa aquarium ng mga alien at tinitignan lang tayo every time. Tangina, nagpapatayan yung mga gago. Tangina, tingnan, alugin mo. Tsunami. Experiment failed. Sige, annihilate lahat yan. Push the red button. Push the red button, you're gone. Magre-restart ulit tayo. Oh my God, man. Huwag naman Saan ko ba ito narinig? Narinig ko to yung sa sa ancient alien shit. TV. Na minsan parang ang mga pampatulog ko, pre. Niniwala ka ba ng ancient alien, pare? Saan? Ancient alien. Naniniwala ko ron? Mga ancient aliens, yung mga gumawa ng ancient mga... pa o ancient? Ancient, di ba? Ancient, yeah. Ancient. Kasi may mga narinig ko ancient, eh. Okay, ancient. Tayo yung pare, ancient. Ikaw ako, mga Koreano, Hapon, Ikaw ako, tayo lahat, Vietnamese, mga kababayan namin, likes and subscribes. Indonesian, taga-India. Russia, kung di nyo tatanong pare, Asia ang Russia. Asia. Yeah. Part siya ng Asia. Bakit parte ng Asia ang Russia? Kasi siya ang backdoor of Asia. Para siyang puwetan. Mga ancient aliens nga pare. Yan yung mga pinapanood ko bago ako matulog pare. I mean, pwede siyang mangyari. Panood ko siya, pero yung technical explanation nila na must be alien. Anong episode yung napanood mo? I mean, anong kwento? Yung tungkol sa mga Mayan na carvings, yung may mga spaceship na carvings, may mga carving sila ng tao na mas malaki kumpara dun sa mga sumasamba sa kanila. Alam mo yun? Pero feeling ko yung isang malaking sampal sa intelligent, para mo sinabi na tayong mga tao, wala tayong vivid imagination para mag-create ng ganong klaseng art and culture. Alam mo yun? Oo. Kasi parang yung sabi rin ni Bob Lazar, yung nakita ko nga rin sa YouTube. Pinost-screen to sa aking channel. That's pinaplug yung sariling channel. Yeah. Hindi kasi sabi kasi ni Bob Lazar, baka yung mga ancient aliens na to, meron silang technology na meron tayo, which is kung bakit nga nila nagagawa yung mga dapat hindi nagagawa ng mga tao dati kasi meron ngang ancient aliens. Kasi ang sinasabi niya is like baka yung alien na to, meron silang knowledge na hindi nagsimula sa steam engine. Yung parang naging tao, 'di ba? Nag-start tayo sa steam engine, combustion, also electric and whatsoever. Siguro ang theory niya is meron din silang ganun, which is hindi nga lang nung time na yon is steam engine. Maybe some vibration shit or some shit. Pinagkukunan ng energy nila yung sinasabi mo. Oo, alam mo yan, I guess mo na parang may iba lang silang technology, hindi lang sila katulad ng technology na na-discover natin ngayon, which is yun nga yung mga sinabi ko. Kasi kung may iba silang kayang gawin na hindi mapaliwanag ng siyensya natin ngayon, yun ang sabi niya.
At siya yung element na nakuha nila sa spaceship ng mga aliens. At itong element 150 na to, pare. Ito nag-i-exist talaga to, ang kwento ni Bob Lazar. Si Bob Lazar, isang malaking conspiracy kasi, to, conspiracy to, pero yun ang kwento niya. Okay. Kasi siya nagtrabaho sa next to Area 51. Hindi sa Area 51 mismo, sa ibang laboratory. Hindi ko matandaan yung pangalan. So parang sinabi mo daw tong bagay na to, magbabounce ka daw pabalik. At meron daw siyang energy power na hindi natin kayang i-replicate. Ayun ang parang I think it's true. Nagustuhan ko yung classification mo. Parang ganito tol. Yung classification mo parang isang marites na nagchi-chismax tungkol doon sa kapitbahay niya. Hindi. Pero itong kapitbahay niya pare, nakatira sa kabilang barangay. Yung chinichismax niya pare, nakatira sa kabilang barangay tol. Nagtrabaho sa Area 51 pero hindi sa Area 51 itself. Katabi ng Area 51. Parang ganun yung nangyari. Parang itong Martes na to, nag-chismax ang kapitbahay niya. Yung kapitbahay niya nasa kabilang barangay. Hindi kasi may iba-ibang laboratory. Hindi lang Area 51 itself. Meron din siyang mga katabing laboratory. I think it's like something with S something. Hindi ko matandaan. Pero yun ang sinabi niya. Kaya parang sabi ko, kung tinatanong mo na parang naniniwala ako na may ancient aliens, I think there is. May vivid imagination di mo alam. Tangina si Elon, alien. O kaya si Mark Zuckerberg. O mga product sila ng AI, kung may isipin kang pinaka-alien na nag-exist ngayon, wala kang iba kung ituturo kundi si Mark Zuckerberg pa. Siya ang pinaka-alien as close as you get into an alien, tsaka si Biden. I don't know. Kasi pag tinitingnan ko, meron pa rin silang human flaw na sinasabi. Kasi pag alien ka, wala ka dapat human flaw. Lahat ng mannerism mo, kilos mo, way of speech mo, dapat out of this world kasi alien ka nga eh. Pero pag nagpapakita ka ng certain human flaw. Nakita mo si Mark Zuckerberg sa court. Tang-inang yan. Ayun ang alien. Panoorin mo ba? Pag sasakay ng kotse niya, aantayin niya pang magbukas yung driver niya ng pinto niya. Kung alien ako, wag bubuksan ko gamit isip ko. Diyan ka lang. Wala naman silang mental telepathy, pare. Wala silang mental telepathy. Yan na nga eh. Kumbaga pag ang isang tao, pinapakita mo ng parang human flaw, walang alien qualities yun, pare. Kumbaga lahat ng human flaw na nakikita na namin. Si Elon Musk, kung paano siya magsalita, alam mo para tao talaga siya dahil may human flaw siya. Yung kung paano siya mag-isip, paano niya tratuhin ang society. Isipin mo pare, 4,000 employee. No, we're gonna sink it down to 2,000. Goodbye everybody, you're fired. Yeah? Human flaw yung pare, greed. Kapitola pare, hindi yun, ano ba sabihin? Feeling ko kung totoong may alien na mag-i-exist. Dalawa lang yan eh. Either we are gonna be under attack dahil kailangan nila tayong i-colonize dahil nakikita nila tayo as lesser than them, or masyado silang higher kind of a being na wala silang interest sa atin. Parang godlike being sila. Parang tingin nila sa atin kung paano. So naniniwala ka nga? Hindi. Tatanungin mo kung meron nag-i-exist na sentient being sa labas ng universe. Sa climax pare. Tol, i-clip mo yan. Clip mo yan, tol. Paano na-disappoint si Jake twice? Yes. Kung meron nag-exist na sentient being sa labas ng universe, yes, I would rather think so. Kasi masyado malaki yung universo eh. Pero kung sasabihin mo na everything that happens in this world has something to do na parang hindi galing sa universe na to, I don't think so. Number one, sabi ko nga siya, isang malaking sampal yan sa human intelligence pa. Kasi imagine mo na lang pare ang kakayahan natin mag-enslave ng libo-libong tao. Tatawagin kang sun god kasi katabi ni Ra.
Ano to pare, panahon to ng mga para. Tatratuhin ka na sun god, katabi ni Ra, at lahat ng sasabihin mo is the law. Pag sinabi mong, gusto ko magtayo kayo ng 6 na pyramid para sa akin. It doesn't matter if it would take you 20 years, 50 years, kailangan yung itayo. Kasi, natin yung nakakuha sa God. Nakita mo yung yung intelligence ng manipulation ng isang tao para sabihin, isa akong Diyos. Yeah. Lupit, no? Yun nga existence ng isang tao na namatay, nabuhay in third day, trinato na, it's a miracle, anak siya ng Diyos, umakit sa langit daw. Wala pang proof nun kasi wala pang telepono, walang nag-video. Ba't kaya gano'n? Kada may miracle na nangyayari, hindi nakukunan ng video. Iban sa isa. Sino naman tatare? Ano to? Iban sa isa. Isang TikToker, pare. Ibibilisan ko lang. TikToker, pare. Nag-video sa. Nag-video isang mountain habang nasa traffic sila. Nakikita siya ng giant. Pinost siya sa TikTok. Blah, blah, blah. I saw a giant alien. Sabay, makatapos ng ilang araw, may nakita siyang tumadaan sa labas ng bahay nila. Pabalik-balik, itim na kotse. One time, papalabas siya. Nakita niya, hinarang siya nun. Sabay, after few days, nawala siya sa TikTok. At guess what? Kung ano nangyari sa kanya? Dadan. Gibay natin, dadan. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam eh. Gumawa ng video. Parang gumawa siya ng video na I'm sorry guys, hindi totoo yung video na yun. Inano ko lang yun para magkaroon ng views, blah blah blah. Pero parang may tinitingnan siya sa aside. Sabay pagtapos ng video na yun, pumuwi siya ulit ng bahay, nakatakas siya. Gumawa siya ng video na, fuck this, they trying to get me, blah blah blah. After few days pa rin, nawala siya. As in, wala nang nakakalam kung nasan siya. It's so weird. Mga FBI, MIB shit. Alam mo bang umamin na rin ang Congress sa Amerika na meron silang encounter ng isang unidentified flying object na hindi nila alam kung saan galing, kung paano yung capability na pag lumilipad parang binibreak niya yung rules ng ano ba tawag? Ano ba yung tawag sa siyensya ng rules of motion? Laws of physics, pare. Yung the laws of physics, pare, parang binibreak niya yung law of physics. Sinususpend niya, pare, pala ang law of physics. So, inamin nila yun, parang nagkaroon silang congressional hearing. Pero ang problema kasi, dahil hindi pa rin siya ma-identified, hindi rin nila matukoy kung ito ba totoong nangyari o glitch ng system o parang ito ba yung may radar? Ito ba yung nakita niya nila sa radar? Nang sumigsag-sigsag. Speed lang daw tumatakbo tong ano to. At walang heat. Galing sa dagat. Pero, pare, hindi ba coincidence? Kaya hindi natin sila nakikita kasi almost 6% pa lang ng ocean yung didiscover natin. What do you think parang is parang under? meron silang civilization sa ilalim ng dagat, yung ba yun? Oh, I think so. What do you think, pare? Kasi walang Next episode. Alam mo bang ilalim ng dagat, pare? Mo sila nakikita eh. Tol, pag meron ka isang malaking city na kaya mag-illuminate ng ilalim ng dagat, hindi ba dapat nakikita na natin na yun? Naputol ka. Nasa ere ka nga lang, pare, ng eroplano eh. Pag silip mo ng bintana, pare, alam mo na nasa city ka kasi may makikita ka ng bakas-bakas ng ilaw. Pare, pag nasa outer space ka, pag sumilip ka sa mundo at nakita mo yung madilim na part, makikita mo yung mga linya-linya ng mga ilaw. Tapos tayo hindi natin nakikita kung anong ginagamit nilang ilaw, pare, parang yung hindi na sense ng natin ng eyesight, parang nasi-shieldan. Kaya parang siguro yung parang may barrier. May barrier, invisible barrier na ano. So, ang leader nila, pare, may trident. Tapos pag nasa lupa siya, tawag sa kanya Aquaman, pero pag nandoon siya, something else. Yung pinaka-nakakatakot na nightmare ko, pare, yung depth of the sea. Ayun ang pinaka-nightmare ko, pare, yung madilim, malalim, malamig na tubig. Hindi mo alam kung ano yung nasa tabi mo. Hindi mo alam kung
Nakakatakot doon kung ano yung nasa ilalim. Oo, pare. Nakita mo yung mga Meron ng, nakita mo yung mga na-discover nila sa ilalim ng dagat, makakaibang tanginang klase ng isda. yeah, yung naalala mo yung dating cartoons, yung isda na may ilaw. Yun yung pang ano niya, pang ginagamit niyang bait. Oo, So, ano kinagat ba? mo, biglang lala. Oo, Kinukdukan na pang. Ano pa pangalan ng isda na yun? Hindi ko Angler? alam. Anglerfish? Angerfish. Di ba si Angler, pare. Engelbert yun, pare? Pwede rin, Humperdinck. Kwento natin lagi nasa the end. Pero, Yeah. Pero, I like this pod today. It was very interesting conversation. Sana ganito Success. sa lagi ang sana yung guest natin kasi, mga guest natin. Kasi, may maganda rin siguro para na hindi tayo madalas nagpapad yung kagaya ginagawa natin sa isang linggo nakaka-4 na pad tayo. mga addictos lang. Pero maganda rin ganito para kunyari yung usapan natin. Yeah, tsaka sa gumawa ng conspiracy kay Tupac. Sorry my friend. Yun talaga yung katotohanan. Pangit ang realidad. Maganda talaga yung myth at saka yung legend kumpara sa realidad. Pero ganun talaga yun. Ganun talaga ang buhay, Brad. We want them to live, pero dito lang sila mag-live forever. Sabi nga ni Tupac, that's just the way it is. That's just the way it is. Para sa inyo, pare. Mga tropang tako. Ay, puta, pwede natin tawagin yung mga audience natin, mga fans natin, mga tropang tako. Dakonians. Katabi ng kalaban ng... Dakonians. Para nagiging politician tayo, pre. Nito, kalaban ng Voltes 5. Ang kalaban ng Voltes 5, Bosanians. Ang kalaban ng Bosanians, Dakonians. Putang ina, kalaban ng bida. Huwag naman yung mga tropang dako na lang. So, Hindi, pare. Salamat ulit, guys, sa inyong... kung may nanood man lang ng episode na to, comment down below. Tupac, kung umabot kayo dito sa ating episode na to. Comment down below, Tupac, or your favorite song of Tupac. Salamat din sa pagsama sa amin at gusto ko lang sabihin na I think things are getting better and better. Yeah, of course. Everything is going smoother. Kuya Ryan's video is super 4K. Everyone's happy, including me. I only need a Mikey. But, pare, salamat ulit sa inyong pakikita. See you guys in the next pod, yo. Peace. Let's go.